na nadindustry, James Reid, kasama na Gerald Anderson, ug uban pang mga sikat nga artista, ako silang natudluan at the time nga akong i-share sa inyo karon. So anyway, dili ako itudlo karon, dili about acting, kundi about addiction. Ang addiction, usa ni siya kabutang nga nakahatag kanato og disturbo sa ato ang kinabuhi. So akong gihinganlan ni, ako ang lecture og rehas at rehab. Basahan daw ninyo, ma'am. Basa ba? Sabay-sabay. 3, 2, 1, go. From addiction to redemption, my story of recovery. I am here carrying the message of hope to those addicts who still suffers. So, by the way, what is addiction? Addiction is basahin na rin, ma'am, is a condition where a person, substance or behavior, even when they know it's harming them. Okay? So, klaro kayo, no? Sabot kayo. So, bot pasabot, dili lang ni siya ang addiction, makuha na to kanang pag-inom sa mga alak, o kapag sirigirilyo o ka-droga. Kung moingon tag adik-adik, usually manggod karon no, makaingon kag adik-adik, ato adik i-associate, i-connect din nato sa mga kusog musuyop o shabu. Okay? Pero sa ato karon hibaw-an nga dili lamang substance kundi napoy non-substance or gitawag nilang behavioral. So no one cares about addiction until it affects someone you love. So wala kay taga-care no? Og addiction, sa mga addiction di mo ko interesado na. Pero once nga atong anak or atong bana, no? Mapektuhan na niini, ayha na ta mataranta. So mo nang naa ko karon diri para i-share nato kung unsa kini ka devastating ang addiction. So types of addiction, number 1, it's very common, substance addiction. Alcohol addiction or alcoholism. Dili na mabuhi, di na kalihok, dili na malipay kung dili makainom og bino nga makahubog. Ga-revolve na lang ang iyang kinabuhi sa alcohol. Mamatyan, mag-uol, muinom, mag-celebrate og birthday, nakapasar, graduation, muinom lang gihapon. So ang iyang kalibutan nag-revolve na sa alak. Okay, number 2 nga addiction is very common. Makita nato sa mga kadalanan o uban sa kaning atong gitawag og nicotine addiction. Asa man nato ni makuha? Sa smoking, vaping, okay, sigarilyo. Ikatulong addiction mo kani sikat-sikat karon, mo kani ang pinaka-worst sa mga addiction. Kani gitawag nila og drug addiction. Nabusaran ang methamphetamine, cocaine, o uban pang mga painkillers. Ako lang paspasan kay 1 hour naman. So ikaduha nga klase nga addiction is behavioral. No, kaning behavioral addictions, okay, for example, ang gambling. Okay, gambling addiction, uso na kay na karon. So una kay madto pa man tagkuan magsabong og mga manok, pero karon na sa ato ang cellphone online. Okay, kanito tawag nila og scatter. Isa may mahilig dire og online gambling. Online gambling. Okay, so ako sa ako nadunggan, daghan kayo og mga nakalas nga maguba nga pamilya, nga bankrupt nga mga negosyo, o mga kwarta nga nasaloy, gumikan ni ining addiction sa pagsugal. Okay, lahi nga addiction kaning gitawag nato nga internet addiction. Dili na mahimutang og wala internet. Mangita gyud bahala ko anay kwarta magpa-load yung internet kay ano kulang ang adlaw, kulang ang kinabuhi kung wala na internet. So maka-feel og loneliness, boredom, emptiness kung wala na internet. Next, gaming addiction, especially sa mga kabatanunan. No? Once nga maapektuhan ang ilang education o ilang grado, naka-focus na sila sa mga ML o uban pang mga online games. So kung namoy mga batanon, namoy mga estudyante, ato silang i-remind sige, nga kini nga online games is very addictive.
Next is social media. Okay, addiction. Taod-taod, no? Every segundo, bisag balibang. Nagtanaw og Facebook, Instagram, Twitter, o uban pang mga social media nga, mga platforms. Isa man din na addict og Facebook. Nga taga lihok, at taod-taod, post Facebook. Next is kaning shopping addiction. Okay, so sa akong nahinumduman karon kay wa naman ko'y asawa, ang akong number one yun nga problema during the time sa akong marriage, kay dili na ko ma-handle na ang ako ang finances gumikan kay ang akong partner kaniadto kusog man gyud kayo siya mag-online shopping. No, memorize ko niya ng mga Shein, Lazada, ako kabuloan na din yung mga Shopee nga imo lang ipindot add to our cart dayon i-GCash lang transfer something ana ipili na nimo siya mabayaran. So daghan kayo karon ang mga pamilya nga nagkautang-utang nahulog sa loan ug uban pang naprinda gumikan niining shopping online. So this is also very addictive. Kani mo very common na to, no? Ako apektado pug ani. Walay excuse, no? Kita man niyas kung lawas nga medyo naagi ko'y addiction period sa pag lamon o kaon, no? Compulsive overeating, binge eating. So, magluya. Bisag busog na. Lami pag gihapon ikaon. So, this will, if ang effect niini is obesity, diabetes, and heart disease. Next is sex addiction. Katong gitawag nila nga mahilig dito sa kuan nga ora-orada ang una-una puro sex na lang, no? Dili na siya healthy. Although ang sex is a gift from God, pero kung atoan na ni siyang i-abuse, especially kung outside marriage na, no, maghilabot sa laing lalaki or laing partner, kana it is a form also of addiction sa sex, and it is against the law of God, no? That thou shalt not covet adultery. Next is pornography addiction. Taod-taod mo tan-aw og mga okay kaning work addiction. Maay ni dili. Work addiction. Of course dili, no? Okay, we are here to have life. Dili na nato ma-enjoy ang kinabuhi kung naka-focus lang ta sige overtime sa atong trabaho. Pag abot nato sa atong balay nagka-gidlay. No, wa na yung mga hugas sa mga plato atong mga anak nagka-muriching atong bana sige gulat sa ato kay sige ra tag overtime because we are too much addicted with our job. So that is also one of the form of addiction. Working excessively long hours, prioritizing work over health. So unsa may problema niya? Kung sige tag overtime, sige tag trabaho, wa gihapon siya padulngan nganuan. Kay ato ang kita, ang atong na-earn sa atong pag-overtime, usually palit lang gihapon atong tambal para sa atong mga maintenance kay kita gasakit. Fear of failure, financial pressure, need of achievement. Next is emotional or psychological addiction. Love addiction. Kulang sa gugma bisag yatagan na tanaw nagyapoy kulang. So example ani unhealthy dependence or relationship sa ato ang mga partners. Fear of abandonment, toxic relationship. Okay, sa maning toxic relationships. Mo ni siya katong mga relasyon nga bisag kabalo ka nga gidaog-daog na ka gikulatan na ka o dehado na gikadigi ka mo biya gumikan kay imo mo ni ang true love para sa imo Pero that is not true love. Ang true love is to first love yourself. Take care of yourself. So mo na true love. Pero nakita ninyo, gagyabusaran na mo, nakita ninyo nga nagabit na sa lain, nadto na inyong mga bana or asawa sa uban. No, it's time for you to think kung love ba yun ni. Kaya na may uban nga, ipadayon yun gihapon nila because they are addicted to it. Next, emotional or psychological addiction is approval or validation addiction. Ano sabi mo sa ani? Approval. Tanan natong buhaton, kung natas trabaho, kinahanglan yun na i-validate ta. Kinahanglan yun nga i-appreciate ta. No, sa ato ang mga batanon, no, masuko tawag dili ta i-appreciate sa tumang ginikanan. Diri sa ato work sa setting, no, kinahanglan yun nga i-validate ta. Kung dili ta i-validate, kung dili ta i-appreciate, kung dili ta dayigon, dili na ta mo trabaho. So kay gusto man gyud ta nga dayigon sige. So example nini, constantly seeking praise or validation from the others. Kung mag-post ta, no, kinahanglan nindot gyud sa Facebook. Kay aron daghag mo like, aron daghag mo heart, na mo comment. Kung why mo like, no, maingon taga sa man wa may ni like, wa may ni comment.
wala na siguro ko'y pulos kalibutan. Bati gyud siguro kog nawong. Kay wa man ni comment sa akong Facebook. Okay, so daghan kayo karon sa mga ato ang generation nga sige sila og post pero walay kahumanan ilang post because they are always seeking for appreciation, which is not good. Next is relationship addiction. Staying in an unhealthy relationship to avoid loneliness. No, for example, sa ako sa una, unya mo testimony ko ninyo about addiction. Kinapa man ko 1 hour mo nang gipaspasan ako ni kay very ko ano ni, sabotable ba? Understandable. Pero kaning niya siya relationship na ako ani, especially sa kong pagabatanon. Dili mahimutang og usa ra ka relasyon na addict sige nag-transfer murag langaw. Unya atong mahibaw-an. Next is risk-taking addiction. This is seeking dangerous or high-stakes situations, sports, illegal activities. So napoy mga tao nga dili sila ganan mo trabaho og legal. Kay gasik sila og thrill. Nag-seek sila og kanang bitong trabaho nga kuan ba, challenging bitaw. So bahalag risky kayo, bahalag madakpan, bahalag illegal. Pero ila gyapon buhaton gumikan kay they are seeking. That is one of the form of psychological addiction. Next, technology-related addiction. Okay, cellphone, gadgets, okay, o guban pang mga form of technology. What are the effects of this? This will cause you sleep problems, anxiety, decrease of productivity kaya nakafocus na too much sa TV. Focus na too much sa mga computer, mga laptop o uban pa. So ang atong trabaho, dili na kayo nato mahatagan o pagtagad gumikan kay dito na atong interest sa technologies. Okay, streaming addiction, online, and technology-related addiction, virtual. So, this is the key takeaway. Addiction is not only about substances. No? Sa akong naingon kanina, sa akong na-mention nga, kung mayngon tag-adik-adik, ato di i-associate sa palahubog o ka-adik-adik sa droga. But addiction, unconsciously or consciously, naana sa toa. So, it's up to you to mag-inventory mo sa iyong self. Kung aha na mo, focus ka ron. So each type requires awareness, proper diagnosis, and customized treatment. Early intervention is crucial. My dear friends, no, there is a Davao, very strict sila in terms of drugs. No, gani si ato ang amahan sa syudad, Tatay Digong, muna siya reason nga naa sa The Hague gumikan sa iyang gipaglaban ang war against drugs. So, my dear friends, ganong mag-addiction ang akong gitopic karon. Ganong dili man ko gatopic sa uban because I was once addicted into shabu. My drug of choice is shabu. Ni-try kog cocaine, di ko ganahan. Ni-try kog ecstasy, di ko ganahan. Ni-try kog marijuana, di ko ganahan. Pag-try gyud nako og shabu, wa gyud nako undangi. Since 2001 up to 2023. So, 22, 23 years. And of course, inom alcohol. I used drugs and alcohol for 23 years. My life was full of pain. My life was full of darkness. My life was full of darkness and brokenness. But by God's grace, mercy, I am now free, healed, and living a brand new life. This is my family. So, gumikan sa addiction because I am addicted with alcohol and drugs. Kana nga family karon nga once a happy family karon broken na. Bisag unsaon ako kan but God's will, ano, hopefully wata kabalo. Pero 3 years na mi separated, gibiyaan ako sa akong asawa, gumikan kay because of my addiction. So, it destroys your family. Mao gina siya bottom line. Mao na siya resulta sa addiction. It might be drugs, alcohol, gambling, behavioral addiction. Diha gyud mo padulong tanan. Look at me. I am a living example of unsay mapadulngan sa addiction. Because addiction can cause broken trust, arguments, and emotional pain. Addiction, it can lead to separation, divorce, and broken relationship with children and parents. Addiction, in many cases, the entire family becomes emotionally and financially drained. Hubsan gyud ka. Emotionally drained, financially drained because of trying to help the person addicted.
Okay, this is my job. I was once a director of Manila, Luzon, GMA, ABS-CBN. So kung kahinumdum atong mga maalaala mo kaya, wala naman na ron. Maalaala mo kaya, Soko, sa pa mga show sa ona. It's showtime, napaman na ron. So assistant director ko sa Gawing Bulilit, ako may acting coach. Dinapo ko akong own acting school, Kirby Atian sa Artista Academy. But because of my addiction, wala sila tanan. Okay, so ako na, katong bata, artista na sa GMA. Then kani, katudlo ko og acting sa mga bata. So addiction affects concentration, decision making, and attendance of work. Many lose their jobs due to poor performance, absenteeism, or inappropriate behavior. So during the time nga magtudlo ko, usay akong baba, di na nako makontrol. Mag-sluggard nako, kanang maglisod na kong storya ba? Kay wala na ko'y tulog, wala na'y pahulay, usay di pagin mo kaon. So matingala ang akong mga gipangtudloan nga. Usan man iya ang pagtudlo nga, di naman mao because of addiction. So nawala ka na ko ang mao nga trabaho. And of course, that was the first crime na nga akong nakamit, na priso ko og una because related to drugs. 5 ka adlaw ay tulog-tulog, 5 ka adlaw ay kaon-kaon, 5 ka adlaw ay ligo-ligo. Ang nagdumala sa akong lawas o akong utok, drugs and alcohol. Addiction harms your physical and mental health. It increases the risk of serious diseases, injuries, accidents, and even earthly death. Emotionally, it leads to shame, guilt, anxiety, and depression. Spiritually, no? Spiritual bankruptcy. Wa nagid ko kaila sa Ginoo. Ug maulaw na pud ko moampo sa Ginoo. Ngano man? Kay for 23 years, grabe, gilaan ako sa drug lord. Wala sa Lord nga kanang ako nahibaw-an sa amo ang religion Seventh-day Adventist pa ko. Nalimot na ko nga Lord. Ang ako sige akong tawagan teksan chatan drug lord. So I was spiritually bankrupt. It separates me in my personal relationship with my God. John 10:10 it says, the thief, katong gi-mention ni Pastor, comes only to steal, tulurag activities, and kill, and destroy. Muna'y garul sa kalibutan karon ang yawa. No? Ang yawa ni Anne Doradez kalibutan, nagdumala para nga mangawat. Okay? Para mo patay, o para mo guba. Pinaagi sa addiction. So, sige ratagi, paunan sa yawa, o klase-klaseng addiction. Pornography, okay? Katanan nga akong gi-mention, mo ito gi-offer sa yawa. Nabatado tanan? So, we have to do inventory and careful. But there is hope, my dear brothers and sisters. God, Jesus Christ, okay, He came to this world for us to have abundant life. Even though addiction can destroy many things, through God's grace, healing and second chances, a person can recover, build relationships, restore their health, and live a new life filled with purpose. Today, my dear friends here in Davao, I am celebrating my 2 years, 3 months, and 1 day as clean and sober. Buot pasabot, sulod sa duha ka tuig, 3 ka bulan, ug 1 ka adlaw karong adlaw, wala na ko nag-drugs, wala na ko niinom, wala na ko nanigarilyo, ug ako nang gibalik ang akong kinabuhi sa pag-alagad, pagserbisyo sa akong Ginoo. And that is why na ako karon sa inyong atubangan, to carry the message of hope that recovery is possible. Habang may buhay, may pag-asa. While there is life, there is hope with God. A new beginning is always possible. Ako na sa akong ikaupat nga pagkapriso. Ikaupat man ko na priso. So ako na, ikaupat na ko. When a person struggles with addiction, it can feel like life is ruined. But God specializes in giving new life to broken people. God will not give up. Dili mo give up ang Ginoo.
Ikaapat na priso, gibiyag asawa, bungkag pamilya, nawad ang trabaho, rock bottom ang tawag. Pero ang Ginoo nako, the God of my own understanding, wala ni give up. Akong gimugna ang Second Life Philippines. Ang Second Life Philippines ga-organize ko karon og usa ka organization. Ang objective, tanang kriminal nga naa na sa laya, tanang mga adik-adik nga naa na sa laya gikag rehab nga gusto na magbagong buhay, nag-form mi og grupo karon. So sila pod susama nako, wa naga-drugs, wa naga-inom, wa na nagrilyo, wala na nagsugal, wala na mang rape, wala na mipatay, wala na nang tanang mga kwan gibiyaan na nila. Dayon, according to 1 Corinthians 1 at 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God, as what I have said, is very faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure. So daghang temptasyon diha mga igsunan kung unsa na ka makagagahom, because addiction is powerful. Addiction is cunning. Addiction is baffling. Buot pasabot, ang addiction usa ka makagagahom, ang addiction usa ka mangingilad, o ang addiction usa ka di masabtan. Mao na ang uban naglibog unsaon pag-overcome. Kay makagagahuman, but remember, my dear brothers and sisters, that our God, the God of your own understanding, si Allah ba, si Buddha, but my God, Jesus Christ, is more powerful than my addiction. Today, I have a mission and I have my calling. I am now leading an organization, as what I have mentioned, dedicated to helping people who struggle with addiction. So, akong gilingaw, akong kinabuhi, akong gituyok ang tibuok Mindanao, nangita kog mga drug addict, akong gibutang sa rehab. As of 1 year and 6 months today, sa akong gisugdan nga organization, 57 ka mga drug addict ang akong nang nabutang sa Drug Rehabilitation Center. 57 ka mga drug addict nga pareho nako akong giluwas to give them another chance. Naadto kog mga prisuhan, kay napriso man pud ko, na-rehab man pud ko. Maadto kog prisuhan katong mga kaigsuonan nako nga walay mga pangpalit, daghan kayo. Kinawag yung pangpalit o bisag tawas na lang, bisag shampoo na lang. Pinaagi sa akong pagpaningkamot, ako silang na-providean shampoo, sabon, toothpaste, toothbrush, o uban pang mga panginanglanon sa adlaw-adlaw sa akong mga kaigsuonan nga piniriso nga naa karon sa mga jails. Usa sa akong mga example is kana naka-white, 17 years old, iyang gidunggab patay ang iyaan. Igsuon siyang mama. Pero before niya gipatay, iyang gi-rape. Igsuon siyang mama. So karon, grabe nga crime ba? Ako siya gipangutana nga naman, because at that time 3 days po siya lulong sa droga ug alcohol. Pagtan-aw niya sa iyang inahan, kay naman iyang auntie, naghigda sa sofa. Murag ni bati siguro siya di mao, iyang na-rape. Ang igsuon siyang mama, pag human niya rape, iyang gidunggab-tunggab og 81 stabs. 81. Akong gipangutana ingon siya, wa gid siya matubag, ingon siya basta kay ang akong nahinumduman, grabe ang suyok nako og drugs and alcohol. That's why our former President Rodrigo Roa Duterte, who is now the Mayor of Davao, ing ana gid siya kapaningkamot nganong iya yung gokdon kaning drugs. Sa dre mga piniriso po ni, mga murder, ang uban na rape, ang uban ani mga tulisan. The willingness, no? Kanang Second Life Philippines nga akong organization, usara gyud ang akong requirement. Moingon sila, Curb, unsaon ako pag-join anang Second Life Philippines nga kriminal man ko, ano ko, ang Ginoo ni anhi sa kalibutan dili para sa mga matarong, kundi para sa mga makasasala. So usara gyud akong gihangyo ninyo. Moingon sila unsa man? The willingness to change. Og naa kaana uban nako. Pero napakay reservation nga pagkahuman mo suyo pa ka, mo inom pa ka, o ka mangilad pa ka, mangawat pa ka, manulis pa ka, ayaw sang uban nako. Kay ang requirement dire is only the willingness to change. Muna ko mga programs,
nakapaayo ko og usa ka provincial jail sa Zamboanga del Norte. Nakapaayo ko sa ilang basketball court aron makapaugnat sila sa ilang kusog. Nag-lecture ko about drugs and addiction sa mga pinreso, especially katong mga cases nila drugs. And of course, namaligya ko War Against Drugs magazine sa Philippine Publishing House. Nga ang cover si Mayor Duterte. So kaning War Against Drugs magazine, ang sales ani, ang profit ani, organization. So once nga mo palit mo ani nga magazine, sacred para sa ko, something important, kanang precious, gumikan kay it saves lives. No? Ni-rescue siya og mga So, as of now, kani mga rehabilitation center, ako lang gitabunan ang nawong, ga-exist pa na nga rehabilitation center. Muna sa akong giingon nga 57 ka buok drug addict ang naakaron diha under treatment. Pero ga-focus ko sa mga schools og prevention. Kay kani sila nangaigo na manig addiction. Tambalanan pa man eh. Pero akong gi-focus kato karon mga 14, 15, 16 years old, 17 kay dali ra kay ilaron. Padisko-diskohon lang nimo, paimnon nimo alak, pakita nimo syabo pag tilaw, guba. Kanya addiction is a family disease. Kay gano man, ang addiction siya ray na suyop, siya ray na addict, pero ang problema tibuok pamilya because addiction is a family disease. Careful mo gid mo ana. Muna kung naagid may makita nga sugod na gani mamakak kanang bata nga masugod nagpamakak, sugod usa na siya sa mga signs nga naa na siya gasugod og addiction. Careful mo because kani siya nga butang usa ni siya ka serious, deadly nga butang. So nagkandak ko og mga lecture, seminar sa mga drug addict. 1 John 1:9 says, if we confess our sins to God, God is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all our unrighteousness. My dear brothers and sisters, ako lang to siyang gishorten ang mao na kong presentation and testimony, but I do hope nga dako to siya og impact sa inyo ang kinabuhi. Nganong ako maning gihimo? Because gihanog second life. Nga kinabuhi, naay times nga ang ligid sa mga ligid agi sa kong kasabog magtulog ko og mga sidewalk dalan ang ligid sa sakiran mag-ana-ana na sa akong dalunggan maghunahon na ako karon ingon ko kung isa lang to kanan buto na akong ulo, but God saved me because of a purpose to let me be used as a beacon of light, as a living example that recovery is possible. Dili gyud na lahi pa ang tanan. So na ako diri karon para motabang kinsa mga ganito na yung mga addiction, especially sa mga kabataan. And until now, remaining years sa akong kinabuhi, 42 years old ko, hangtod ko mamatay, ako nang gilaan akong kinabuhi sa Ginoo. Especially sa mga drug addict, sa mga criminal, because I do believe that everybody deserves a second chance. God loves you. Be clean and safe. Thank you for your attention.